Good morning po sa ating lahat. Ang dami. Parating pala. Ang daming parating. Merry Christmas po sa lahat na nandito at mga naka-join na rin sa online. Napakabuti ng Panginoon. Today, 24. No, mamaya busy na ang mga tao. Pero bago ang mga agenda natin, kanya-kanyang family. So, nandito tayo, no? Kasi ang Christmas, sineselebrate natin, hindi para sa mga handa, hindi, kasi sabihin natin season of giving, pero hindi iyon ang pinaka-purpose kung bakit sineselebrate ang Christmas. Makaresipin ng regalo, 13th month, bonus, manalo sa raffle sa Christmas party, yun ang mga inabangan natin na madalas pagka ganitong season, no? Pero let's remember na kaya natin siya-celebrate ang Christmas dahil sa dumating na Savior. Without Him, wala tayo. We're doomed. Di ba? So napakabuti ng Panginoon. Thank you Jesus. Dumating ka para iligtas kami sa aming mga kasalanan. Wala tayong kakayaan iligtas ang ating mga sarili. And to us Christians, siguro mas malalim ang dapat nakakaintindi natin sa Christmas. Once dumating si Christ, and we know that He will come back again to reign over us. Amen? Amen. So, let's stand up and we'll sing praises to our King. One true King. One and only King, Jesus. Amen? So let's prepare. No? Let's prepare. Sino maniniwala makaramdaman natin ang presensya ng Lord? Bahay sa bahay ito. Amen? So let's prepare our hearts.
comes, the Savior has come, our beautiful Savior. Naniniwala ka pa doon, ibabalik ka. Maraming salamat, Panginoon. Kung wala, kung hindi ka dumating, we are doomed. Kaya Panginoon, sa mga oras ito, inaalay namin sa iyo ang sweet boses at ang aga po pagsamba. We're so grateful that you are King. King to us and died for us.
Thank you for your goodness, Lord. Thank you for your mercy. Thank you for your love, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We deserve all the praise, all the glory, all the honor. Thank you for saving us. Our King, our Savior, our Lord, Jesus Christ. Once again, let's clap our hands. Give the best clap offering. Number one true King. Ito ba isang chorus na lang na soft, sweet, give our sweetest voice. Sing how great is our God. How great is our God. Sing me how great is our God. And all will see how great is our God. Hallelujah! Magandang umaga po sa bawat isa at purihin ang ating Panginoon. Maligayang araw po sa inyo. Amen. Sa ibang salin po ay Merry Christmas, maligayang Pasko. No, hindi paksiw, kundi Pasko. Pwede bang batiin ninyo yung katabi? At kung kayo po may katabi at yung sa wala pang katabi, magandang na katabi, batiin po yung katabi, isang magandang araw, maligayang Pasko. Nilayan ng Panginoon na ikaw ay makasama natin ngayong umaga sapagkat ang araw na ito ay pag-alala sa natatanging pagdirimang ng karawan ng ating nilikha, ng ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoon na nagmahal sa atin, ang na lamang ang Panginoon natin na pumanag mula sa langit dito sa lupa upang tayo ay mahalin at iligtas. Pwede ba natin palakpakan minsan pa ang ating Panginoon? Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 Praise God! Ganun din po, binabati ko natin ang ating mga kapatid sa kanilang mga tahanan through online. Nakasama po natin ngayong araw. At sa matagal na panahon na tayo po ay magkakasama, binabati po natin kayo ng isang maligayang Pasko o Merry Christmas sa inyong pamilya. Nawa sumainyo po ang Espiritu ng Kapaskuhan at abutin kayo ng Panginoon pagpalain. At sama-sama po tayo na makapakinig ng salita ng Panginoon. Sama-sama po tayo na sumamba sa ating Diyos. Amen po ba yun? Glory to God. Samandali tayo yung quote manalangin. Dakila namin Diyos sa namin sa langit. Sa pangalan po ng anak na si Jesus at kapangyarihan ng banal na Espiritu, kami po ay dumudulog sa iyo sa umaga nito. Nagpapasalamat kami sa napagandang araw at panambahan sa iyong pangalan. Salamat sa pagkat binigay niyo kami ng pagkakataon at puwang upang ikaw ay aming sambahin at pasalamatan sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig at kahabagan sa amin. Salamat po sa iyong pagliligtas. Salamat po sa iyong pagpapatawad. Salamat po sa pag-aalay mo na iyong buhay bilang regalo, isang sakripisyo para sa amin na kami ang dapat ay magbigay. Bagkus, ikaw po ang unang nagbigay sa amin upang sa ganon makapamuhay po kami sa buhay na
nagbibigay at nag-aalay sa iyo, lalo na Panginoon ang aming pagsamba. Pinagpala niyo po ang bawat buhay ng bawat isa at hayaan niyo po na patuloy niyo pong padaluyin ang iyong biyaya at regalo, Panginoon, sa bawat isa na inuuna ang iyong kaharian at ang iyong katwiran. At ang pangako mo po palagi sa amin, ikaw na po ang bahala na magdaragdag sa anumang aming kakailanganin. Kaya po, Panginoon, magang ito, we declare ng araw na ito ay para sa Panginoon, hindi lamang dahil inaalala namin ang kanyang pagsilang dito sa lupa, kundi ito'y nararapat ng aming Diyos ay naghahanap ng mga babae, lalaki, ng mga tao na mayroong puso upang ikaw ay hanapin at sambahin at alayan ng kanilang buhay. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang aming pagtitipon, pagpalain niyo po ang inyong salita, pagpalain niyo po ang bawat makikinig at tatanggap nito, at hayaan niyo po ang iyong biyaya at kapangyarihan ay aming maranasan sa umagang ito. Ingatan niyo rin po at gabayan ang mga kapatid po namin patungo sa lugar nito, ilagay niyo sila sa anumang aksidente o tulungan niyo po sila na makarating na maayos at ligtas, may kapayapaan at kagalakan sa kanilang mga puso. Maraming salamat po. Ito ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Sige po, saka po na pamaskong palakpak sa ating Panginoon. Glory to God, glory to God. Sa umaga po ito ay nais ko po ibahagi sa inyo ang mensahe ng Kapaskuhan. At ito po ay may pamagat na making room for Jesus. No, pagbibigay, pagdalaan, paggawa, no, paglikha ng isang puwang o lugar o kwarto para sa ating Panginoon. Alam po natin ang kwento ng unang pagdating o pagparito ng Panginoon, at ito po yung kanyang kapanganakan. No, at ayon po sa istorya, sa aklat po ng Lucas chapter 2, beginning verse 1 to 7. No, ito po yung nativity of Christ's birth, no, o yung kapanganakan ng ating Panginoon. The nativity of the Christ, the making room for Jesus. Kagabi, meron nagtanong sa akin, sabi niya, Pastor, bakit ang mga born again walang sambang gabi? Sabi naman na isa ay, hindi man kasi talaga sambang gabi. Dati, sambang madaling araw. So, naging gabi na. Kasi noon din, nung kami mga bata pa, naging tradition po namin, pagka dumarating ang Kapaskuhan, no, kami ay sumisimba no, sa madaling araw. No, kasama na rito yung pagsimba at pagkatapos dito ay yung putubumbong o kaya naman yung makakain sa tabi ng simbahan. No, pero ganun pa man, mga magulang, mga kapatid, ang sambang gabi ay practice ito ng iba. No, maaari hindi po natin practice, pero nabanggit ko na rin sa kanya kasi hindi natin nakagawian. No, pero ang totoo, ang pagsamba sa Panginoon, ito man ay gabi, ito man ay madaling araw, ito man ay araw na linggo, ang pagsamba sa Panginoon ay pagsamba para sa Kanya. Amen. Amen. Sabi nga, di natin pwedeng kulaan at sabihan yung mga merong sambang gabi, yung mga may sambang madaling araw, no? Sapagkat yung bagay na kanilang ginagawa nila yan totoo sa mga puso. No? Ang mainam dito, meron din tayong puwag sa ating puso na tayo po ay nagbibigay samba o panambahan sa ating Panginoon. Actually, ang pecha po natin na 24, bukas sa 25, pag-alaala ng kapanganakan ng Panginoon, hindi po tayo nagpapalit ng araw ng pagsamba, lalo na araw ng linggo, sapagkat ito ay dedicated natin sa Diyos. Hindi porke bukas ay Kapaskuhan at maraming mga tao ay maraming bisita, maraming tao, maraming mga kabalahan o ginagawa, ay ililiban po natin, no, ang pagsamba. No, hindi po nararapat, lalo't higit ang araw ng bukas ay para sa ating Panginoon. Amen. Lalo't higit nga, sabi nga ni Sir, Pastor, ba't di natin lipat ng araw ng Kapaskuhan mismo? No, huwag na linggo kasi bukas Pasko. Sabi ko, gawin na natin na pagka-araw ng linggo, sumasamba tayo sa Panginoon. Pasko o hindi Pasko.
No? Yan lang, hindi natin gawin na araw ng Pasko, nagkakaroon po tayo ng panambahan sa lugar nito. Amen ba yan? No? Nagkakaroon lang, pagka minsan may naghahandog o nagpapandog, meron gawain dito. No? Pero, sabi nga, it is our practice to worship the Lord every Sunday, no? At throughout the year, no? At yun po ay laging ginagawa natin. Hindi natin kinakailangan tayo ng Pasko para sa bayan ng Diyos, o anong okasyon para sa bayan ng Diyos. Pero kung tayo po'y magdaragdag ng araw, oras, panahon, o lugar, making room for Jesus to worship the Lord, ito po ay hindi mali, hindi masama, kundi po ito'y nararapat pa rin para sa Panginoon. Amen ho ba yun? Amen ho ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. In Luke chapter 2 verse 1 to 7, nang panahon iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasa sakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Cyrenius, ang gobernador ng Syria, kaya umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria, na kanyang magiging asawa, na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganak ni Maria. Last verse. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihaga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ang Diyos po magpala ng pagkabasa ng kanyang salita. Ang tekstong ito ay halos popular pagdating ng Kapaskuhan, sapagkat tinala rito ang kapanganakan ng Panginoon. Marami po mga mensahe ang pwedeng kunin sa bagay nito, at marami rin naman na mula rito ay pare-parehong teksto ginagamit, pero iba-iba titulo, sapagkat ang text na ito ay napakayaman sa mensahe mula sa Panginoon. Pero hayaan niyo po sa umagang ito na mag-focus po ako sa ating pong pamagat ng making room for Jesus, o make room for Jesus, sapagkat sinasabi sa uling talata, nung kapanganakan ng Panginoon at ang ating Panginoon Jesus ay pinanganak na walang lugar, walang puwang ang ating Panginoon nung siya ay isilang. Meron lamang na nagpusang loob o kinatok ng kanyang tahanan, ng kanyang puso, at nagbigay daan, lugar para sa kapanganakan ng Panginoon. Pero kung titingnan po natin, kahit sino hindi pipiliin, ang iyong anak ay may silang sa pasabsaban. Lalo na tigit kung ang iyong sisilang ay hindi pangkaraniwan, ordinaryo, lalo tigit kung alam mo ang sisilang ay walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesus, ang ating tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Amen po ba yun? Di ko alam kung sa pagkatok ni Maria o ni Jose sa mga tahanan na siya'y nakikiusap ng kanya, walang lugar para sa Panginoon. Kaya naman niya, dapat, nararapat na mayroong hindi lamang lugar para sa kanya, kundi maraming lugar para sa kanya. Amen ba yan? Kaya naman, sinasabi po natin, una, people who miss the first Christmas, mga tao sa panahon na sinilang ng Panginoon, ay nakaligtaan nila o na-neglect nila or intentionally they rejected the first Christmas. Kasi hindi nila alam, hindi sila prepared. No? Unlike sa panahon po natin, alam po natin at halos marami ang nakahanda at naghahanda at nagdiriwang sa kapanganakan ng ating Panginoon. Amen ho ba yun? Kaya naman, sino po mga taong ito?
Sabi po, why did the residents of Bethlehem, sapagkat si Jose ay taga Bethlehem. Kaya mula sa Nazareth, siya ay nagtungo sa lugar ng Bethlehem. At ang Bethlehem ay isang hindi masyadong sikat na lugar. Naging sikat lang siya noong isinilang ang sikat. Amen. Ang Bethlehem ay hindi mayaman lugar. Ito'y mahirap na lugar. Kaya nung panahon po noon, kung meron ng mga panuluyan sa lugar na iyon, dahil sa paglalakbay ng mga tao, ang mga panuluyan doon ay hindi katulad ng mga panuluyan doon sa sentro ng Israel. Amen ba yan? Para bang pagka nagpunta ka sa Manila, mga panuluyan dyan na napakagaganda, napakalaki, napakarami, napakalinis, kaya lang, no, may presyo. Medyo may halaga. Pero tulad po sa lugar ng Bethlehem, no, kung meron mga panuluyan doon, siguro marerate natin, kung merong rate of 1 to 5 stars, no, na panuluyan, paano nyo i-rate? No, 5-star ba yung panuluyan doon? O 3-star ba? Karamihan ang hinahanap na kung hindi affordable yung 5-star, hanapin niya yung middle. At least kahit na yung 3-star, no, na hotel. Pero yung sa Panginoon, sa time na yun, hindi 3-star. Ilang star? Baka wala rin star. Kaya ang Panginoon naglagay ng star. Wala sa langit. At napakalaking star. Sapagkat ang sinilag doon, bagamat sa pasapsapan at tirahan ng mga hayop, ang isinilang doon na nababalot ng lampin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Cristo. Kaya naman, why did the residents of Bethlehem ignore, hindi pinansin, or neglect, hindi napansin, the birth of the King of Kings and the Lord of Lords? Bakit kaya? Samantalang inihula na sa banal na kasulatan, sabi na, yung Bethlehem, in Micah chapter 4 verse 2, sinabi roon na sa kanya magbumula ang isang tagapagligtas. Pero ganun pa man, hindi nila na-honor ang bagay niyon, hindi nila na-anticipate ang bagay niyon, sapagkat ibang kanilang akala at inantay doon sa dumating sa kanila. Kaya naman sinasabi po natin, why didn't anyone make room for the Prince of Peace? Sa pagkatok po ni Jose sa time po noon, kagampan si Maria, inisa-isa niya, marahil ang lugar doon, no? Bali nakisuyo siya, nakisamo siya, talaga nagpilitan sapagkat alam niya, kilala niya kung sino sisilang, pero ganun pa man, ang sabi ng banal na kasulatan, there was no room for them. Amen ba yun? Tanong, why? Sabi nyo nga po, why? Bakit? Because the entire life of them were simply self-absorbed. Yung lugar po ng Bethlehem, yung halos lahat ng lupa, no, o lugar, yung mga panuluyan ay, alam po na, ilubog mo sa tubig, baka matiyo, ano po mangyari? Mababasa. Bakit? Inabsorb niya yung tubig na pwede niyang i-contain. Parang ganon. Sa time po noon, walang lugar sa Panginoon sapagkat nung dumagsa mga tao roon sapagkat nag-uwian, no, dahil po kinakailangan magparehistro, dahil po doon sa batas o decree na binigay ni Emperor Augusto at maging sa lugar ng Syria na sakupan ang Israel at that time, no, through Governor Cyreneo ay ang mga tao dumagsa sa kanyang bayan. Dumagsa maging sa lugar ng Bethlehem tulad ni Joseph at ni Jose, at ni Maria. Parang yung lahat ng mga tanang doon na hindi naninira doon pero taga roon at kinakailangan na pagpunta roon para magpatala, naghanap ng matutuluyan. Siguro mas marami yung tamang umuwi kaysa doon sa mga tahanang nandoon. Kaya halos inabsorb
no, yung mga tao na nandoon. At maliban doon, may mga bagay pa na inabsorb, no, yung mga tao maliban sa lugar. Sinasabi po natin, ayon sa isang Baptist pastor, ang pangalan niya po ay Paul Newell. Itinala niya po ito December 8, 2001, sa isang American preacher. Sinabi niya, they were focused on their own needs. Yung self-absorbed, sinasabi niya, they were focused on their own needs. They were focused on their own desires. They were focused to their own business, full and burdened lives. Sinasabi rin po, and they miss the greatest birth in all eternity. Ano ang dahilan? Bakit na-miss ng mga tao sa lugar ng Bethlehem nung dumating si Maria at si Jose at isisilang ang ating Panginoon ng Pasko? Dahil po ang tao ay nakatuon sa kanilang mga sariling pangailangan, sa kanilang mga gusto, sa kanilang mga kinabalahan at puno at sabi nga mayroong mga pasani o kabigatan sa buhay. Dahil po sa alalahanin ng pagrerehistro ng kanilang taxes na binitawan ni Emperor Augusto. Kung titingnan po natin, nalalayo pa tayo doon. No? Bagamat wala po tayong katulad ng decree ni Augusto. At alam po natin ang Panginoon ay naisilang na. At ang Panginoon ay ating Panginoon tagapagligtas. At mula sa banal na kasulatan at pagkilala natin sa Kanya, kilalang-kilala natin ang Panginoon. Amen ba yun? And yet, halos pareho lang po ang sitwasyon nila sa sitwasyon natin sa ating panahon. Agree mo kayo? Agree kayo? Siguro ang iba ay kalahati agree kasi kalahati tayo rito. Yun ang dito din, don't agree. Kasi alam ninyo, welcome home sa Panginoon. Amen. Sinasabi po natin, the greatest birth and the gift, in all eternity, the birth of God's love, kasi pagkasabi natin birth, kapanganakan. Masabi rin natin, ito po yung pasimulat kapanganakan na nireveal ng Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig sa sangkatauhan. Na sinasabi po sa John 3:16 that for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen ba yun? Kaya sometimes yung salitang begotten napapalitan ng iba. Ano raw? Forgotten. Instead of begotten, the only Son, naging forgotten. Kasi ba naman, bigat. Naging kabigatan. Kaya pagdating ng Kapaskuhan, instead na happy, sad. Instead na siya po joyful, parang burdened siya. Bigat na bigat. Sa pasaning na kailangan gawin sa pagdiriwang ng Pasko. Pero mga magulang, mga kapatid, yung intention ng Panginoon na mabigatan tayo sa panahon ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Minsan, ang tao na lamang po, ang sistema na lang po, ang nagbigay kabigatan para ipagdiwang ang karawan ng ating Panginoon. Siguro naintindihan niyo po ako. Amen. Amen ba yan? Amen. Kaya naman, sabi nga, the birth of God's love, the grace, forgiveness, life, and eternal life, through our Lord Jesus Christ, the greatest gift, and we will ever have. Alam po natin na ang Panginoon ang dakilang handog at regalo ng Diyos Ama sa sangkatauhan na maaring tanggapin ng sinuman. Kaya nga sinabi ron, that whosoever believes on Him will not perish, but will have an everlasting or eternal life. Actually, ito po hinahanap ng tao, buhay. At ang binigay ng Panginoon din ang buhay. Buhay na walang hanggan. Dumating siya upang magkaroon tayo ng buhay. At buhay na sagana. At buhay na walang katapusan o walang hanggan. Kaya naman sinasabi po, being busy doesn't mean, di ko tiyak kung may magagawin rito.
that you have no time and no room. Agree? Na pagka sinabi natin busy, di ko naulugan na wala kang oras o wala kang lugar. Busy. Kasi kadalasan sa mga tao, pagka tinanong mo, pwede ka ba? Maraming sinasabi. Sometimes, naku, nakabot na ako. Wala nang time, wala nang lugar. Amen ba yun? Sometimes, ang definition po natin, o kahulugan po natin na salitang busy or busyness, ay we have no time. We have no room. Amen ba yun? Para bang sinasabi natin, ang katotohanan, it simply means being preoccupied. Para bang puno na bago ka dumating, puno na. Yung iyong schedule, puno na ang iyong mga gagawin, puno na lahat ng mga plano mo, at wala nang puwang o lugar yung iba. Siguro, kaya ang Panginoon, through Joseph and Mary, nung kumatok sila, walang lugar. Kasi ang tao ay preoccupied. No more time, no more room for others. Amen. Sinasabi rin po natin that there is so much burden and having other priorities. Kaya kaya natin ulitin na sabihin na ang kahulugan o pwedeng pakahulugan natin sa salitang busy ay yung preoccupied, burden, and having other priorities. Amen ba yan? Kaya kung babalikan po natin yung tagpo na yun, ang tao po noon ay preoccupied. They were burdened and having other priorities. Priority nila yung mga tao na galing sa ibang lugar na nakapag-booking na, nakapag-reserve na at di nila pwedeng ibigay ko sa iba. Yung mga kilala at mayaman tao na nag-booking sa lugar ngayon ay yun ang priorities nila. O iba pang bagay, hindi katulad ni Joseph at ni Mary na nakikiusap that time dahil sa kanyang sitwasyon o kalagayan. Sino yung tao na nahabag sa kanilang kalagayan? Sino yung tao na nagkaroon ng simpatya sa kanilang kalagayan? Sino yung tao sa Bethlehem na nagkaroon po ng puwang sa kapanganakan o sa isang babae na magsisilang, bagamat hindi na isipin kung sino yung sisilang, yung babae na lang na magsisilang. Amen. Sabi noon, there was no room for an end. Walang lugar. Kaya naman po, mensahe ng Panginoon, dapat may lugar. Makahanap tayo ng lugar. Makalikha tayo ng lugar. No? Kaya naman, Jesus was born when people were preoccupied, burdened, and having other priorities or self-absorbed. Na-absorb na nila yung ibang bagay, pero hindi nila na-absorb yung dakilang bagay. That's why he was born in a manger because there was no room for an inn. Sinasabi po in Galatians chapter 4 verse 4 up to 6. Ang isang katotohanan mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia that Jesus was born in a perfect time or perfect timing. Amen ba yun? Sinasabi po but when the right time or the perfect time, sa King James Version, when the fullness of time has come, or sa New Living Translation, but when the right time came, God sent His Son. Nung dumating po yung tamang oras, tamang panahon, tamang lugar. Sa tingin niyo, tamang lugar din yung manger? It was a perfect time. God sent His Son, Jesus, born of a woman, Mary, subject to the law. Literally, that time, may batas yung isinilang si Jesus.
Pero higit pa doon ang sinasabi ng kasulatan. Sapagkat ang tao ay under the law at ang tao sumusunod sa batas. At pinakita rin ng Panginoon na bagamat ang kanyang sisilang ay kanyang nag-isang anak na lalaki at ating tagapagligtas at siya kailangan natin. Pero ang Diyos, He humbled Himself and He submitted Himself sa decrease ng sangkatauhan. Kaya naman, maging doon sa pagkatok, hindi pinwersa ni Jose sapagkat sinusunod pa rin nila yung kalooban at batas ng tao. Sinasabi ko roon, born of a woman, born subject to the law, ng Panginoon ay kinakailangang magkatawang tao, ipagdalang tao ni Maria, at gamitin ng Diyos ang isang babae na nakatakdang kasal at nag-intervene siya sa kasalan ng 2 taon na ito para lamang magbigay puwang sa plano ng Diyos ng pagliligtas ng sangkatauhan. Kapag po, inasal si Ana, ako po nagkasal, yun po naging mensahe. God's intervention sa buhay ng mag-asawa. At hindi para paghiwalayin at sirain ang kanilang magandang ugnayan. Bagkus, God's intervention ay para mas lalong pag-ugnayin ang relasyon ng bawat isa, lalo na ng Diyos sa sangkatauhan. Niligtas niya yung mag-asawa. Niligtas niya kanyang magiging pamilya at ililigtas ng Panginoon maging ang sangkatauhan. Kaya naman sinasabi po that God sent Him to buy freedom for us who were slaves to the law so that He could adopt us as His very own children. Sinilang siya ayon sa kautusan upang tayo po ay matubos sa ating kasalanan sapagkat ang sangkatauhan ay nasa ilalim ng kasalanan at dahil nasa ilalim ng kasalanan, tayo po'y nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan na nagdudulot ng kamatayan, hindi lamang pisikal, bagkus eternal sa apoy ng inferno na siyang kabayaran ng kasalanan, hindi ang kamatayang pisikal. At dahil po doon ang Diyos ay gumawa ng paraan since the very beginning, nung nagkasala si Adan at si Eva, at ang tao ay nahulog sa kamay ng kaway, at ang lahat ng tao ay sinilang sa kanyang kasalanan o ginanang kasalanan, ipinangako na in Genesis chapter 3 verse 15 na ang tagapagligtas ang dudurog sa ulo ng kaway. Amen. The seed of the woman. And ang human doon ay walang iba, ang katuparan ng hula, ang bayan Israel, at ang babae na pinili ng Diyos. Amen. Amen ba yun? Na siyang nagdalang tao para isilang ang ating Panginoon upang sa ganon tayo ay mapatawa sa ating kasalanan, matubos sa ating kasalanan, mapalaya po tayo mula sa sumpa ng kasalanan at maging sa kaparusahan ng kasalanan. Kaya naman, so that He could adopt us as His very own children, hindi lang po tayo pinalaya ng Panginoon, kundi tayo inampon, tinanggap ng Panginoon bilang kanyang anak at ibinilang sa kanyang pamilya, ang pamilya ng Diyos. Amen. At ngayon, sinasabi sa verse 6, and because we are His children, at yaman tayo po'y kanyang mga anak, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, prompting us to call out, Abba, Father. Ibinigay niya kanyang Espiritu sa atin, nilagay niya sa ating puso, upang tayo po'y udyukan o natawagin siya, at may matawag po tayo na Ama. Amen, Ben. Alam niyo po yung other translations sa Abba, Father ay Daddy, Heavenly Daddy. Ibig sabihin, hindi ordinaryong tatay, isang uri ng tatay that could provide everything the man will need. Amen. Kaya naman, sinasabi po natin ang sangkatauhan na sabi nga, uhaw sa pag-ibig ng Diyos. Uhaw sa pag-ibig sa isang ama. Dumating yung pagkakataon na ni-reveal at ni-express ng Diyos at sinilang
ang kanyang anak at yung anak ay ang pag-ibig at biyaya ng Diyos para sa atin. And yet, sabi nga, naging rejected, neglected, and ignored. Sinasabi po, when the fullness of time has come, it was not an incidental. Hindi po ito para bang isang pangyayari na nangyari lang. Kung titingnan niyo po, bago man magkaroon ng decree, si Augusto, no? Si Augustus isa, ang emperor ng Roma, naniniwala po ako na nakatakda ang araw ng kapanganakan ng Panginoon. Kasi nung pa man, it was prophesied. It was promised. At yung fulfillment na nangyari ay yung panahon na ito. Itinalang bagay na ito upang magkaroon tayo ng referensya na merong isang babae at lalaki na nagngangalang Jose at Maria na nagtungo sa lugar ng Bethlehem para isilang si Jesus. Amen. Amen. Bali, I believe hindi incidental ang pangyayari ngayon, bagkus ang kalooban at plano pa rin ng Diyos ayon sa nasusulat ang natupad sa time ko na yun. Because of the census given by a Roman Emperor, Augustus, that was 31 BC up to AD 14 nung siya po ay naging emperor ng Roma. Yan po yung reference at kung babalikan natin, when was the time Jesus was born? During the time of Augusto or Emperor Augustus. Kaya kung babalikan natin, kailan po yun? 31 BC up to 14 BC. Pababa po yun. Pero to make it more exact, no, sa panahon po ng Syrian governor, Quirinius, at ito po ay sa pagitan ng 6 to 4 BC, sapagkat siya'y 2 beses na nagkulang up to AD 6 and AD 9. Ibig sabihin yun yung length. Pero sinasabi roon when the first time na siya naging, sabi nga yung governor, kaya sinasabi roon, ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesus ay sa panahon ng unang pagtatala at ito'y sa pagitan ng 6 and 4 BC. Amen. Kaya ang kapanganakan ng Panginoon at exactly 0 BC o 1 AD. Pagpus, according to the reference, ipinanganak ang ating Panginoon Jesus sa panahon na may pagtatala ang Emperor Augusto at sa lugar ng gobernador sa Syria ay walang iba kundi si Quirineo o Quirinius o Cyreneo sa pagitan ng 4 hanggang 6 o 6 hanggang 4 before Christ. Amen ba yun? But the exact day, di natin alam. Yung exact month, di natin alam. Siguro yung time, pwede natin i-bracket madaling gabi. Amen. Kaya meron sambang gabi. Siguro yung mga pantas ay yung mga pastol, dumating madaling araw, kaya may sambang madaling araw. May sumamba sa Panginoon. But after that, bumanifest rin sa tahanan yung mga pantas naman, tinuturing na hari. Sumamba rin sa Panginoon sa lugar ng tahanan na nila Jose at Maria sa pagitan ng 2 taon sapagkat, excuse me, hindi 2 taon, mga early year o early months ni Jesus. Kasi yung pinatay yung mga sanggol, pagkatapos nahanapin ng mga pantas kung nasan si Jesus sa kanyang tahanan, hindi nagbalik ang mga pantas at yung mga pinapatay ng mga sanggol sa edad na 2 taon pababa. Kaya yung bracket hindi pababa sa 2 taon o hindi tataas sa 2 taon yung hinahanap ng sanggol. Amen ba yun?
Binabanggit lang po natin ito kasi ang kapanganakan ng Panginoon hindi insidente. Hindi para bang sinilang siya lang sa ganong oras, lugar o panahon. Kundi bago pa man po noon, ang Diyos ay merong takdang panahon, merong tamang panahon, at merong ganap na panahon kung kailan iluluwal o sisilang ang ating Panginoon Hesus sa mundo. Kung paano rin ang mga tao sa ating panahon na nagbubuntis sa mga babae, pagka oras na siya nagdalang tao na ilang linggo pa lang, ilang buwan pa lang, nagpapa-check up na hanggat sa siya makapagsilang, nag-check up yan, naghahanda ng kanyang kailangan, hanggang sa itakda yung araw ng kanyang kapanganakan, no, hindi nga lang matiyak kung anong oras at araw, pero minsan natatakda kasi may schedule ng cesarean. Pero ang Panginoon, hindi na cesarean. Sinasabi po natin ang bagay ito, brothers and sisters, bagamat di natin alam ang eksaktong petsa ng kapanganakan ng Panginoon, pero ang katotohanan, meron Panginoon na isinilang. Amen. Sa mundo, sa lugar ng pasabsaban, sa bayan ng Bethlehem, at ito'y na sa pamamagitan ni Mary at maging ni Jose. Kaya naman tiyak yung mga characters kung sino, that Jesus was born in that time and when there was law given by the Emperor of Rome. It has a divine purpose. Amen. Anong purpose? In Matthew chapter 1 verse 21, and she will have a son, and you are to name him or call his name Jesus. Ang ibig sabihin is Savior, for he will save his people from their sins. Kaya ang sisilang ay tagapagligtas na siya magliligtas sa ating mga kasalanan. And it was planned by God. Sa sumunod na verses, sa verse 22 to 23, all of this occurred to fulfill the Lord's message through His prophet. Look, the virgin will conceive a child, she will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. The revelation of God's name, Jesus and Emmanuel, may ibig sabihin, ang ating tagapagligtas ay isa sa atin. Amen. Mananahan sa atin. At ang ating tagapagligtas ay para sa atin. Amen. At yan ay sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. The another question is, what are you missing because there's no room? Ano yung pwede nating mawaglit o di makamit dahil walang lugar para sa Panginoon? Yung bayan ng Bethlehem that time, pagamat ang Panginoon inihulan na sa lugar ng Bethlehem, isisilang siya. Imbes ng Bethlehem ay maganda at magisikat, pero hindi siya nakapaganda at hindi siya naging sikat. Sa tingin niyo ba, sa pagpanggit ng Bethlehem sa panahon natin ngayon, titignan mo ang Bethlehem, sikat? No. Nireject niya ang Panginoon. It was a great opportunity para sa people of Bethlehem para bigyan sila ng magandang dignidad. Sa patang ngayon, sa kanilang poverty, pero dahil kung unang pagsilang ng Panginoon, they were not prepared and rejected the Lord, ipinanganak ang Panginoon sa pasaksapan. Masabi natin, yes, pinanganak ang Panginoon sa lugar ng Bethlehem dahil po sa hula ng banal na kasulatan. Pero because of the rejection, hindi natin may tuturing ng Bethlehem ay tinanggap ang Panginoon ng Panginoon. Amen ba yun? Kaya naman, they miss the first birth or the first Christmas. Amen.
As many excuses as there may be for not reaching out to our neighbors this Advent season, there are multitudes more for doing it. Sinasabi po, dahil po sa napakaraming mga dahilan o mga excuses ng tao para abutin ang kanyang kapitbahay. And that time, ang kapitbahay na nasa kanilang tabi ay walang iba. Sino? Si Jesus. Amen. Sa gitna o sa lugar ng Bethlehem, sinilang si Jesus. At yung mga tao na doon sa palibot ng kanyang pagkasilangan, yung mga tahanan at bahay na nandoon, yung mga tao present that time or living that time, kapitbahay nila, yung isinilang si Jesus. Amen. Kaya nga, sinasabi po natin, kung yung tao sa time po na yun ay naging busy, pero Diyos sa time na yun, hindi siya naging busy. Amen. God wasn't busy. And the greatest, Jesus was not too busy. At ang pinakahigit, ang Panginoon mismo ay sinilang. Amen. Sa kanilang lugar. And though as God, He controls the world, He carries the burden of all creation within His hands. And God wasn't busy. He wasn't too busy to come to earth and be born in the lowest of places. Hindi siya naging abala sa pagsilang ng kanyang anak na isisilang niya sa pasap-sapa. Isinilang pa rin. Siguro kung pwedeng kontrolin lamang ni Mary ang pagsilang ni Jesus at kung makatatawid pa sila doon sa kanilang lugar na talagang tutuluyan, gagawin niya. Pero tulad ng isang tao na buntis at manganak na, siguro si Mary was laboring in pain. Amen. Kasi yun na nasusulat. Pagka ang babae manganak, walang babae nanganak na nakangiti. Amen. Sabihin talaga yung pain. At marahil, sa time na yun, yung mga hayop na doon, medyo, maingay. Di ba pagka isang lugar na tahanan o lugar ng mga hayop kaya dumating na ibang tao, ano mangyari? Maingay. At kung sinilang si Jesus, maingay din si Mary. At kung pinanganak na si Jesus, tahimik na siguro si Mary. Pero yung mga hayop nandoon, probably maingay pa rin. Very comfortable. Comfortable lang doon sa tinatawag nating larawan. No, pero doon sa may estranghero, sa lugar na may hayop, na naiibigay sila. At yung lugar, hindi, sabi nga hindi maganda maging sa paningin at maging sa pangalan. He wasn't too busy to reach out and touch you with His forgiving good news. And the good news is sinilang sa ating ang ating tagapagligtas. Kaya tinawag sino? Ang mga pastor na nagbabantay naman ng pasturan at pinahayag na sila huwag matakot mag-push o magdiwang, maggalak sapagkat dumating na ang ating tagapagligtas. If only I had been there, sabi nga po, how quick I would have been to help the baby. Tulad ng mga pastor, hindi nila alam ang tunay na pangyayari, pero dinescribe sa kanila kung saan sisilang si Jesus sa pasabsabang, then in a major, siguro, pamilya sila sa major. Dahil sila ay pastor. Pero ganun pa man po, sumugod sila, hindi na nag-atubili, nagpuntaga upang dalawin ang ating Panginoon Jesus.
Amen. Sabi po ni Martin Luther, the reformer, who wrote, I would have washed his linen, yung kanyang lampin, and how happy I would have been to go with the shepherds to see the Lord laying in a manger. Siguro, sabi ni Martin Luther, kung nagkataon ako ay nandoon at kasama ko yung mga pastol, no, anong gagawin ko? Yung lampin, lalabak ko o lilinisin ko. No, at sabi noon, matutuwa kong makita ang tagapagligtas. Amen. Sabihin mo, the joy or a great joy na mabalitaan, makita ang ating Panginoon sa pasabsaban. Yung ang luneta, kinamatayan ni Rizal, pinupunta ng tao. At other historical places, pinupunta ng tao. Eh, how much more ang puntahan mo yung lugar? Hindi dahil sa lugar kundi isinila ang ating Panginoon. Sinasabi po natin that we say that because we know how great Christ is, but if we had been there at that time, siguro kung ako'y nandun lang, ano ang aking gagawin? Kayo po, kung sakali sa panahon natin, o tayo po'y pinanganak sa panahon noon, at napalitan mo sinilang si Jesus, tulad ng mga pastol, ano ang iyong gagawin? Will you make room? Will you make time? Or you will ignore? Sinasabi nga po, but if I had been there at that time, I would have done no better than the people of Bethlehem. Ganun din, baka mas worse pang gawin ko. Tulad ng mga tao sa Bethlehem. Hindi natin siguro masasabi, siguro ako lang nandoon, yung bahay ko, ibibigay ko sa iyo. Kahit ngayong aking kwarto na tinutulugan at napakaganda, ibibigay ko sa kanya. Pero ang katotohanan, tulad ng mga taga-Bethlehem, hindi nila nagawa at tayo rin, malamang hindi rin natin kaya gawin o baka hindi pa doon ang gagawin. Eh yung pulubi nga lang pagka naman mo sa iyong tahanan, nililimusan mo. Pero pagka may dumating ng panibagong pulubi, ano sasabihin mo? Pabibigay ko lang po. Kung minsan, pag kami naglilimas uli, pasensya na po, wala akong may bibigay. Pero ang katotohanan, nakatambak sa bahay mo ang pwede ibigay. Amen. At gano'n ang kabilis at kadami, yun ang rin sa panahon ng Pasko, okay lang silang bigyan. At huwag na natin ang kainin ng araw ng Pasko para mangaroling pa sila. Amen. Ayaw nyo mag-agree. Kasi meron tayong ibang dahilan. Hindi na mamuwata lang yan. Hindi na mamasko lang yan. Hindi, pareho lang tayo niyan, mahirap. No? Kami po ay nanggaling. Saan? Sa malayong kapitbahay. Sinasabi po that people have struggled making room for Jesus. And since the very beginning, ito yung problema niya nung paman. Anong dahilan? Hindi dahil na-neglect ng tao ang Diyos. Hindi dahil sa nire-reject niya, kundi siya'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan at ng kawan. Blinded. Kaya naman sinasabi po natin, when it comes sa making room for Jesus, ang tao lagi struggle. They were busy because of being preoccupied. They were busy because of
burden. At ang huli, they were busy because they have other priorities. Baka naman meron lang tayong other priorities. Lalo sa panahon natin ngayon, ano ang ating other priorities? Ano kung may reunion kami? Ay naku, meron kaming kasalan. Ay naku, meron kaming Christmas party. Ay naku, meron kaming gagawin with marami tayong ibang priorities. Totoo po ba yun? Pero para saan ang kapaskuhan? Para kanino ang kapaskuhan? Ang totoo, we are self-focused. We are God's focus. Kaya naman sinasabi po natin, why don't we do it now? We have Christ in our neighbor. Katulad po sa Bethlehem, they have Christ in their neighbor. And one day Jesus was teaching his disciples while sitting on the Mount of Olives. He said these words, I assure you, when you did it to one of the least of these my brothers and sisters, you were doing it to me. Who is your neighbor? Sabi ng Panginoon. Ako ay nauhaw, pinainom nyo. Ako ay nagutom, pinakain nyo. Ako ay nagkasakit, dinalaw nyo. Ako ay nakutom, dinalaw nyo. Tanong na malagat, Panginoon, kailan ka nauhaw, nagutom, nagkasakit, at dinalaw ka namin? At ang sabi ng Panginoon, anumang bagay na gawin ninyo sa aking mga kapatid ay ginawa ninyo sa akin. Making room for Jesus. Some of those Jesus was referring to our or to your referring to some of those Jesus was referring to are your neighbors and ours. Amen. At ganoon din ating ding mga kapitbahay. Sabi nga ng isang lalaki, si Roy Smith, at dito na tayo magtatapos, praise God. A good many people with houses half empty on Christmas Eve have blamed the innkeeper of Bethlehem because his place was full. Sa pagkakataon na yun, sinisip pa ng mga tao yung tumanggi sa Panginoon sapagkat ang kanyang lugar ay puno. But in fact, hindi tayo nalalayo rin sa Kanya. Amen. Kaya naman, sa panahon po ito ng Kapaskuhan, reach out and touch your neighbors with the Christmas touch. Hindi lang Christmas, kundi Christmas touch. Ang haplos o dampig ng kamay ng Panginoon na siyang tumanggap sa atin at kung ano gawin natin, ang gusto natin gawin natin sa Panginoon ay pwede natin gawin sa simbahan. Magdaan po tayo ng lugar, ng oras o panahon na gawin natin ito sa iba para sa atin. Tayo lahat na ito ngayon. Lalo po tayo sa Sunday School, pwede tayong sumamba. Amen. Glory to God. Let us worship the Lord. Ibigay ko natin ang ating personal na pagkilala at pagsamba sa Diyos bilang ating pasasalamat sa Kanya sa araw nito ng pagkalala ng Kanyang nakapangalanan sa araw ng Pasko sa kinabukasan. Pero ngayon pa man, ang Pasko ay para sa atin, nilaban sa atin, sapagkat ang Diyos ay para sa atin at nasa atin. At gusto ng Panginoon, mapuno tayo ng Kanyang pag-ibig, ng Kanyang kaprepan, ng Kanyang kagalakan, ng Kanyang kaputihan, maging ng Kanyang kapangyarihan at presensya.
Panginoon, dumudulog kami sa iyo sa umaga ito. Tulad po ni Joseph at ni Mary. Hindi nila pinagkaitan kanilang buhay, ang kanilang katawan, para dalhin ang pangalan ng Panginoon at ipakilala sa mundo. At maging si Mary, na dalhin mismo sa kanyang sinapupunan ang katawan for about 9 months, carrying the child, our Savior. Ito'y naging kabigatan sa kanya. Ito'y naging kabalahan sa kanya. Na sa kanya pagdadalang tao at maging sa kanya sinapupunan, inalagaan niya, iningatan niya, kasama ng kanyang asawa, ang Panginoon Jesus. Ang lugar na binigay nila ay hindi pisikal na tahanan, bagkus ang kanilang katawan, ang kanilang buhay ay inalay nila sa Panginoon. Tulad ng mga pastor, tulad ng mga pangkas, tulad ng mga tao sa panahon ng Kapaskuhan na nakabalikat, nakarinig, nakapanganakan ng Panginoon, iniabot nila ang kanilang sarili sa Diyos. Ngayon din sa umagang ito, para sa amin ng bukas ang pag-alala ng kapanganakan ng Panginoon, mainam na bagay, nihandog natin ang ating buhay bilang pagsamba sa Diyos. Na tayo ay hindi preoccupied, hindi tayo fully burdened, at hindi tayo nagtataglay ng ibang priority sa buhay natin pag-push at Diyos pa rin ang ating priority. Shall we worship the Lord, a beautiful Savior? Ang Diyos ay umaw sa pag-ibig ng bawat isa. Umaw siya sa iyong pasasalamat, pagpupuri at pagsamba.
tayo magdaan ng ilang sandali sa biting sa Panginoon ang inyong pasasalamat mula sa inyong puso. Sa mga nagdaang araw, maging sa taong ito, paano ang Diyos tinulungan niya tayo, niligtas, pinatawad sa ating kasalanan, binabago at sa panahon ng ating pangailangan, ang Diyos ay tumutulong sa atin at hindi siya busy upang tayo pakinggan sa ating dalangin. Hindi siya busy upang tayo ay kanyang subaybayan at talagaan. Hindi siya busy upang tayo ay kanyang mahalin. Panginoon, tanggapin mo ang aming mga dalangin, ang aming papuri, ang aming pasasalamat. Tanggapin mo ang aming pagsamba at pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Nagpapasalamat kami sapagkat dumating ka dito sa lupa. Nagkaroon kami ng kapaskuhan na pinagdiriwang. Pero higit, Panginoon, nagkaroon kami ng Panginoon ang tagapagligtas sa aming buhay. Kaya maraming salamat po sa iyong regalo ng buhay nung kami tinubos mo sa krus sa Kalbaryo at kinilala ka po namin bilang aming Panginoon, tinalikuran aming kasalanan at sumunod sa iyong salitang kalooban. Hayaan niyo po, Diyos, ng buhay po namin itong taglay, maging aming katauhan, Panginoon, ay patuloy po namin iandog at ialay sa iyo. Ikaw po ang siyang gumamit sa amin, maging instrumento kami, Panginoon, ng iyong plano at kalooban at maging mga bagay na kung saan nilalait mo po para sa amin, maging sa aming buong sambahayan. Tulungan mo kami na huwag madaya ng kaway, na magkaroon kami ng kaibang o ibang mga focus o magkaroon kami ng mga preoccupation, Lord, yung mga bagay namin pong kinabalahan na kung saan, Lord, maglalayo sa amin sa iyo. Bagkus, Panginoon, ikaw po ang siya mag-ayos ng aming buhay, ng aming pong sambahayan, maging ng aming kinabukasan. Sa iyo namin inaalay ito at maging sa araw nito at maging sa araw ng Pasko sa kinabukasan. Pagpalain niyo po ang mga pagtitipon ng iyong mga anak, ang mga celebration, samahan niyo kami, may bahagi namin ang iyong pagliligtas, sa iyong pag-ibig, ang iyong pagpapatawag, mapakilala ka po namin. Alisin mo sa amin, Panginoon, ang takot, ang iya, at maging iba pang bagay na hindi ka po namin may bahagi sa kanila. Maging sa ibang tao, Panginoon, tulungan mo kami na maging pagpapalamin sa kanila, makita ang liwanag ng aming Panginoon Jesus sa aming buhay, at gamitin mo kami bilang mga instrumento sa kanilang ikaliligtas, ikalalapit nila sa iyo, at hindi katipiso at kilalayo ng ibang tao. Tulungan mo kami na mapuno ng habag o ng iyong kabagan sa araw-araw. Piliin po namin ang tamang mabuti at gawin po namin ang nararapat ayon sa iyong salitang kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, ng buhay nito ay maging mabangon sa iyo sa iyong harapan bilang aming alay at handog sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa umagang ito. Gantimpalahan niyo ang mga anak kung paano ikaw ay nakapag sa amin at pinagpala mo ang mundo sa iyong pagpalitan. Sa bawat isa na pumarito, Panginoon, ikaw po, Diyos, ang mahabag at mabot, maging sa lahat ng kailangan, sa kanilang sambayan, maging sa kanilang pangatawan o kalusugan at ang iyong pag-iingat sa aming buhay. Maraming salamat po sa umagang ito at ikaw po ang siyang maitaas at maluwalhati sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. God bless you. Merry Christmas. Hello, good morning po sa lahat. Nagpapasalamat ako muli sa pagkakataon na nakatayo dito upang mag-iisang witness po sa kabutihan ng Panginoon. So, maraming salamat po sa Panginoon dahil nakakatayo po ako dito. So, sa ating lahat, sa
isang ano po yan, isang miracle po na tayo ay nandito ngayon at sumasamba at pumupuli sa Panginoon. So, for the, para sa tithes po, nag-iisip ako kanina kung siyempre, yung usual na sinasabi ko ay nagpapatotoo sa kabutihan ng Panginoon, sa mga provision niya sa aming pamilya. Pero nung naghahanap ako ng Bible verse na nakaka-relate sa tungkol sa tithes, ay dinala ako ng Panginoon sa Leviticus chapter 27, verse 30. Sabi dito, at tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. So, ito ay pinapaalala sa akin na, yun nga, may blessing tayo natatanggap. Pero ito ay may isang utos ng galing sa Panginoon na kailangan na tayo mag-set aside ng portion para sa Kanya. Whether tayo ay magsasaka at nagkaroon tayo ng mga ani, mag-separate tayo ng alam tayo ng portion para ibigay sa Panginoon, kung tayo nagtatrabaho, kung tayo mga may business. It is isang sa Panginoon, utos sa Panginoon na mag-set aside tayo, magtabi tayo ng 10% or kung anong inano ng puso natin, more than or para sa Panginoon. Kasi gagamitin ito ng church para sa pangangalaluwa o sa para po ma-maintain yung Siyempre, kasama na din po yung mga pastor natin na full-time devoted sa church. Kailangan din po nila ng magagamit para ma-maintain din po ang kanilang mga personal at yung kanilang sa mga family. Para ang pinakamagandang goal po talaga sana natin na yung mga pastors po natin ay habang nakakapag-push sila at nagagawa nila yung mga mission nila, hindi na nila iisipin yung at the back of their mind na baka may mga ibang kasusin. Maiano rin po natin kung ano pa yung mga pangangailangan natin. So, kailangan din po talaga ng church natin yung tithes. So, pero yung mga blessings po, ay kasunod po yun. Nakalagay na, di ba sabi sa Malakay, ibubuhos niya yung ibubuksan niya yung bintana at pinto ng blessing. So, kasunod na lang po nun yung bonus ng blessing sa Panginoon. Sa pagsunod po natin, sa kanyang inuutos na pagbalik po tayo sa kanya, yung mga income natin na galing. So, iyon po. God bless. May pagpapagpapag pala natin. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy niyo po pag-provide ng aming mga pangangailangan. At unang-unang po, Panginoon, salamat po sa reminders po na dumating po kayo sa mundo, Panginoon, upang kami ay safe. Maraming salamat po sa inyong dugo na inaali, Panginoon. And maraming salamat po, Panginoon, dahil ito yung pagkakataon na magkakasama-sama din po yung mga mahal namin sa buhay. Lord, alam po namin, Panginoon, na may mga ibang kasamahan pa po kami out there na may mga pangangailangan po, Panginoon. So we pray, Lord, patuloy sa kanila, Panginoon, na i-bless niyo po kung ano trabaho nila, kung may mga ginagawa sila, kung sila ay nagsasaka. I-increase niyo po, Panginoon, ng kanilang mga ani, Panginoon. Pinag-pray din po namin ang brotherhood, Lord, na magtulungan din po, Panginoon, sa ibang mga nangangailangan, mag-reach out, Panginoon. At ibigay po ang tulong, Panginoon, na binigyan niyo rin po tulong sa kanila, Lord. And we pray, Lord, na sa church namin, na patuloy niyo pong i-provide ang pangangailangan ng lahat ng mga miyembro, Panginoon. Sa mga nag-pray po ng mga trabaho, Lord, we pray na i-grant niyo po. Actually, not grant, but we are claiming, Lord, na meron na pong trabaho na binigay sa kanila, Panginoon. At we pray din po sa mga business, Lord, sa mga startup business, Lord, na magbigay po kayo ng mga kliyente, ng mga allotments na, Lord, na upang magkaroon po sila ng income at makaset aside po sila ng walang ibang iniisip, Lord, upang ibigay ito sa church, Lord. And we pray, Panginoon, sa aming mga pastors, sa mga members ng church, na fully devoted, na wala ng time, Panginoon, upang magkaroon ng income para sa sarili. Lord, kayo po ang siya. Bahala, Panginoon, ang provide ng kanilang pangailangan sa lahat ng aspect, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. We give you all the praise and the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
celebrants, birthday celebrants for this week. December 24, Gilbert Herrera, asawa ni Rachel. December 25, Loni Gilto. December 26, Sir John Gilto. December 29, si Ate Wendy Valencia. Manita. Advance, happy birthday. Okay, so masigabong awit tayo para sa atin. Wedding anniversary, wala? Okay. December 22, Mr. Gino and Mrs. Angel Ilaya. Ito po yung mga bagong kasal. Si Gino and Angel at si Mr. Michael and Mrs. Anna Talag. Congratulations and congratulations. The worthy names. December 25, Paolo Martin. Wala na? Okay. Last po natin i-welcome ang ating mga galing Qatar, si Alvin and Cherry Hernandez at yung kanilang dalawa. Welcome din po natin ang aking kapatid, si Jennifer at si Paolo at kanyang mga anak. Tapos po yan ni Ana, mali yung anak. Okay, wala po tayong Sunday school, prayer gathering every Wednesday. Next. No more. Okay. Thank you and God bless you. Tayo po natin ito kaya para sa ating pangungkas na panalangin. Manaling Diyos ng sa langit, tunay nga po Panginoon na kamangha-mangha ang ginawa, maging ang iyong pagsilang. Salamat po Diyos sa mga salita na aming narinig. Tunay nga Panginoon at nagbigay sinilang, walang kaligtasan sa sanlibutan. Nawa Panginoon ay celebrate namin, maging ang iyong kaligtasan sa panahon ng Kapaskuhan. Salamat po Ama dahil ikaw ang nagbigay at kami ang tumanggap. Salamat po o Diyos sa pag-celebrate ng Kapaskuhan. Ikaw po ang una. Unahin namin dahil ikaw po Panginoon. Unararapat ang bigyan po kami. Paraman. Pangalawa na lang Panginoon ang mga material na bagay. Kailanganin ng kaligtasan ay sumapit sa bawat pamilya, sa aming mga parahan. Salamat po Ama sa aming patuloy. Ikaw po Panginoon ang patuloy ng ingat sa bawat isa. Panginoon, Panginoon. Salamat at happy birthday Jesus. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.